ating mga kwentuhan, walang maiiwanan, lahat masasamahan. Dito makinig, bida ang malilibang, sarabang arangkada para dito sa lahat. Kasiyahan na palaging may angat, araw-araw arangkada-kada may bisita. Makatanda na ang puhunan sa bawat tanong na linya. Arangkada kapatiran, banayad ang usapan, busilak ang isipan sa ating mga kwentuhan, walang maiiwanan, lahat masasamahan. Dito makinig, bida ang malilibang, sarabang arangkada para dito sa lahat. Kasiyahan na palaging may angat, araw-araw arangkada-kada may bisita. Makatanda na ang puhunan sa bawat tanong na linya. Kada araw ay kakayod at malabo ng mapagod, isa lang minimiti yung makapana ang tugatog, di na pwedeng ihinto ang mga Trio tayo ngayon. Magandang hapon po at nandito po kami at nandito ang boss namin si Three Musketeer ba? naging 3 Musketeers ngayon. Nandito ang amo namin si Ronnie Akal. Hindi ho. Andito si Dominic Tan at yours truly at Kari Lasso po. Ayun, yung control. Okay. Magandang hapon sa inyo mga kapatid. Blessed Saturday po. Yeah, good afternoon mga kapatid. So far, nandito na naman kami. Oo, at maraming i-discuss ata ngayon si Ronnie Akal and at the same time si Dominic Tan. And I think we have to interview somebody Yes, oo. Yeah. From Mindanao. from Mindanao. Sa kanila yung mga Blaan together with Chaplain Berry. At syempre, ang ating surprise guest papasok mamaya after 5 minutes. Yeah, okay. That's good. That's good. So, how do we start now? Ikaw ang Sige, you're anyway, the advisor, you're the author. alam nyo yung mga nangyayari sa atin, bigyan na natin ng commentary sa Yeah, okay. Yeah, okay. Vlad Dominic. Yes. Parang talaga nakakagulat, di ba? Parang ang bilis ng development, no? Mhm. Right. Oh. Yeah. Kaya, ganyan pa man, syempre, nandito ang arangkada para na sa ganun, we will do our best to interpret yung mga nangyayari. As we go on, talagang makikita nyo yung talagang mga malalim na pagkomentaryo sa mga nangyayari sa ating bayan. Yeah, yung pagsingit na ganito, malaking bagay yan. I've mentioned before, nasabi ko nga dati na after September 20, nako, oo. mga atake na ako. Pasensya na ako, Brad, that I'll be have to do that. Yeah. And ngayon, nasingit to. Sabi ko, I'll watch you how you do it. So, Yeah. I'll know what to do next time after 20 Still have to learn. September. I have to learn Yeah. lots of things. Oo. Sabi ko, nung una ako rito, baka hawakan ko ito, makuryente ko. Oo nga eh. Ano pa yun eh, vivid sa memory ko yung Learning from the master. yan ang opening statement niya eh. Yeah. Dito sa mga Yeah. consul. Oh, yes, yes. Yeah. Anyway, mamaya ang guest natin papasok. Baka nandyan na siguro si Joy. Baka pasok ka na nang sa ganun talaga mapakinggan nila ang ang nangyayari diyan sa Taiwan. Si Joy ata, yung nasa Taiwan. No? Sis Joy D. Sis Joy D. Si Joy D, oo. Sabi nga rin I remember awardee yun award diba? yan. Na Yes, oo. binigyan ng award ni Maraming award na natatanggap Apo yan Brad. taon-taon. Every year nakakatanggap siya ng mga citation, Yes. mga recommendation, at saka yung talagang yung award na hindi na inaasahan coming from different organizations, saka mga fraternity, katulad ng ACRO, saka Tau Gamma. Binibigyan siya. maganda Good, yun, ah. selfless, no? Na Galing, ha? yung time na ibibigay niya sa mga ganitong activities. Kaya nga yun na nakakalong, parang somehow na siya, medyo nadidepress ng konti kasi yung ating organization parang hindi siya nire-recognize. Oh, Samantalang yung ibang organization That's sa the- Taiwan, well, I could say that ako, nire-recognize ko siya. In fact, he was able to receive
a citation or award or whatever Yes. kay Secretary Yeah, Bebot Bello. Bebot Bello, yes. We recognize you, sis, definitely. At ngayon lang, kahit hindi kita nakikita, alam ko sa balita ako, maganda ka, sis. Yun ang sabi nila. Pero kaya- yun ang lagi ko rin i-emphasize it's about time na bigyan natin ng recognition. Yeah, but Lahat na deserving na mga leaders natin na dumaan. No? yeah, pero may I inject this, maisingit ko lang to dahil papasalamat tayo kay Hong Kong naman, Hong Kong. Yeah. Oo, nakalimutan Yes. natin pati Si si Jackie, no? si Jackie Aquino. Yes. Siya yung gumagawa ng Lahat promotional video Oo, natin. lahat Talagang naging effort siya eh. Oh, yes. Madaling araw niya ginagawa yan Yeah. Oo. bago siya matulog. Yeah, kasi ano yan no? Lahat ng site pinopost niya. Oo, nabanggit niya, nabasa yung Oo. pinost siya kanina. Oo. That, of course, we have to thank our boss. Yes. Si boss nasa Brad Jojo. Jojo, nasa States naman yun, nasa East Coast, si Jojo Kiawit. So, yeah. Nakikinig siya ngayon. Sabi niya hindi siya matutulog kahit madaling araw sa kanila. Oo, tama. Kabaliktad ng oras nila eh. Hindi, excited siya. Magsama-sama tayong tatlo eh. Titingnan niya kung paano tayo magkakamali. Hindi kami magkakamali, Jojo. I promise you, we will not commit a mistake. Yeah. Hindi kami magkakaroon ng pagkakamali dito dahil ang aming advisor dito eh. Yes po. Actually, Oo. yung mga glitches na ganyan, sometimes nakakatulong yan eh. Kasi pag nakita ng audience na yung mga mali, inaabangan nila yan eh. Kaya lalo silang alive pag nakikinig eh. Yung totoo lang, sa Yeah. radio, sa experience. Yes. Kasi ang radio basically, lagi natin isipin, entertainment to eh. Mm. This is not parang a platform para mag-lecture. Tatlama rin yung mga tao niyan eh. Unlike sa TV, pwede mong gawin yan, siyempre, together with, pero yung sa radyo talaga, basically, talagang dapat lively ang dating mo. Parang nung araw ng bomba. Yung araw, Si Johnny De Leon, di ba? Yung kanyang Oo. lundagin mo, baby. Inabot ko pa yan eh. Yes, Elementary ako yeah. nun eh. Yung sikat na sikat siya ang pinakasikat nun eh. Anong grade mo nun? Grade 6 na rin. Grade 5 ako nun. Pwede. Yung lundagin mo, baby. Tsaka yung kay Yabut, di ba? Oo. Si Abot nung araw talaga. Galing. Sikat yan. Sikat si Rafael Yabut yan eh. Mm. Inikilala talaga yan. Talaga. Saka maganda boses yan eh. Ano Kaboses ni Dominic yan. Hindi, talaga kaboses ni Super Yeah, Sir ni Kuya. Kari dahil Oo. ano siya eh, yung boses husky, di ba? Husky. Parang ano talaga Bedroom voice. Naku, delikado yan. Ako minomodulate ko pa ng kaya kahit i-modulate mo, wala rin eh. Yeah, ang ating samahan ngayon, tatlo tayo, marami tayong pararatingin sa mga nakikinig natin sa atin. At umpisa natin ngayon, siguro pagka nandiyan yung bisita, we can start showing Sige. yung mga dapat ipakita. Siyempre, ang talagang target natin dito para sa bayan, sa kapatiran, sa bayan, para naman yung time na binibigay nila sa atin, hindi nasasayang, di ba? Yeah. Tama. Ng ating komentaryo, malaman. Siyempre, lalo na si Sir Kari, talagang maraming kaibigan yan sa taas. Mhm. Kinakabahan yan, ako, may alam yan sa akin. Baka mamaya, madulas yan. Madudulas ka ako pagka hindi ba tayo nagkaintindihan, hindi nyo na-explain ang ginagawa nyo sa mga kababayan natin. Tama po. Tama. No. Meron ka pang isang pari ba yun? Si Chaplain Berry, standby lang ha. Or if not, pwede ka na pumasok habang wala si Joy ng aming sa aming organization. Chaplain Berry, if you have time, para pasok ka na siguro. Ministry, Divine Word, man. Oo, kasi nga siya ang tumutulong sa mga blaan doon sa mga IPs yung mga indigenous people Yes. na hinaharas sila kasi yung property nila talagang napakaganda eh. Ang mga South Cotabato, sa General Santos. Ngayon pumapasok doon yung mga DNR. Magkikwento si Chaplain. This is sa Mindanao pala. Kaya gusto niyang ng arangkada ng ating programa. Together, sabi ko ngayon makakatulong sa atin si Sir Kari.
kasi marami siyang contact sa government. Kaya talagang excited sila at ikakalat nila habang nagpo-program na tayo. He'll see to it na yung mga libo-libong mga blaan ay talagang magmamonitor sa atin. Yeah, kailangan talaga malaman ng DNR Secretary yan. Mabait yung Secretary. Kaya, tsaka palaban yun talaga yun. Yeah. Babae yun, pero palaban yung Secretary ng DNR. At the same time, you mentioned about DPWH. Kasi nga, parang yung lupa nga nila doon, para nakikita ng DPWH, meron silang karapatan doon. Actually, alam ko may batas dyan kapag sa si indigenous, naka-reserve talaga yan sa mga natin, di ba? Mga ating katutubo. Kaya dapat hindi yan pinapakialaman ng kung sino man, kahit ng government. Meron bang nag-usap-usap na ba sila? Oo, meron, tsaka may pinaghahawakan sila. Kaya mamaya, pag nagsalita si Chaplain Berry, ilalatag niya sa atin yung mga dokumentong hawak nila, ipapaliwanag niya. From there, siguro maliliwanagan na, tatanungin talaga natin, bubusisiin natin. Para na sa ganun malaman din ng publiko kung talagang tama pinaglalaban nila. Maintindihan din natin. At pwede na, we can easily coordinate now with the Secretary of DNR. At the same time, pati yung kay Secretary Bonoan. Si Secretary Bonoan, parati ko na may mention pa. Sa DPWH po. DPWH. Mabait siya, mabait tao yan. Kaya lang ang problema niya, yung mga nakapaligid sa kanya. Nakapaligid sa kanya, mahilig sa usapin. Ayan, nandiyan na ata ang isang guest natin. Sige. Ayan pala, nandiyan po si Chaplain Berry. Magandang hapon sa iyo, Chaplain Berry. Good afternoon to sa inyo, Chaplain. Sige lang, Chaplain Berry. Nasa iyo na ang pagkakataon para magsalita. Parang naka-mute ka ata, Chaplain. Or signal. Yung signal maaaring mahina yung signal. Maghanap ka ng lugar na malakas ang signal. Kailangan nun natin malaman lahat kasi para maintindihan, para when we talk to the Secretary, when we represent your grievances, malalaman niya kaagad. At the same time, we can arrange a meeting with you, with there. Hindi, pupunta siya, nasa Mindanao siya ngayon. Siguro mga sa 25th ng buwan na to, pupunta siya dito. Saka we can invite him. Yeah, okay. Mas maganda nga yan. Para sa ganun, dala niya yung mga dokumento. Yeah, mas maganda face-to-face para mas madali natin maintindihan. At saka someday, pwede tayong bumisita sa kanila. Oo nga, oo. Sa lugar nila. Oo. Wag lang yung time na dinidimo. Nag-start na mag-demolish doon? Hindi pa. Yung video na pinakita sa akin kasi siyempre, kina-contemplate din sa government at sa ibang organization doon na meron naman silang hawak na doon. Yeah. Okay. Para magkaintindihan, mas maganda din yung magkaintindihan. Magkausap din. Ayan na. Chaplain. Sige, sa yung pagkakataon mo natin. Welcome. Ayan. Yan, narinig mo. Welcome ba kami dyan? Talagang pupunta kami dyan. Sige lang, Chaplain. Pwede mo ba niyong umpisahan para marinig po namin ang inyong grievances sa nangyayari dyan sa parting Mindanao ba? Northern Mindanao ba? Northern Mindanao. Yes, gandang Chaplain yung lugar na kung saan nasaan ka. welcome po. At mayroon po tayo ditong bahay kubo para sa inyo. Ay, okay po. Opo. Maumpisa naman natin at mapakinggan namin lahat ng mga dapat nyo sabihin para sa DNR, para sa DNR po. Ikwento mo, Chaplain, yung nangyayari, yung hinaharas kayo. Ikwento mo. Actually, narito tayo ngayon sa 16 Clan, Bagong Pag-asa, Barangay Tribal ng Blaan, sa Barangay Sinawal, General Santos City po. Karon maraming salamat no sa arangkada. Dito po ito sa General Santos City, yung Tuna Festival po. Opo. Narito tayo
Meron ba pagkakataon, Sir Kari, nakabisita ka ng Yun po yung nangyari po dito po sa sa mga katutubong Blaan ay mahabang panahon na po. Ito pong lupain na ito ay talagang sa kanilang mga ninuno since time immemorial. So ito po inaward din po ng Supreme Court. May Supreme Court award po ito. In-install ho sila ng ating Supreme Court. Pero nagugulat tayo na mayroong mga pumapasok na mga professional squatter. Ang problema dito, yung mga nangangamkam ng lupa ng katutubo, hindi po taga rito sa Barangay Sinawal. Ibang barangay po sila at iba po ang kanilang mga lugar. So noong August 21, yung bahay po mismo ni Bae doon sa baba ay isang magasin ng M16. Buti na lang wala pong nakatulog na mga tao doon dito natulog sa tribal court namin. At ang pinagkatatakahan nito, Karoni, na within 5 minuto lang dumating yung ating kapulisan. Samantala, ang police station to ng General Santos City ay 20 minutes, pinakamabilis na yung 15 minutes makarating ka dito sa insidente. Kaya nagulat yung mga residente po, yung mga katutubo, na ganun kabilis at wala man lang tumawag sa kanila sa pangyayaring ito. Pero mayroong naka-witness dahil kasabay nito noong August 21 na mayroon pong anniversary ng Jesus the Hard Rock ng simbahan. Nakita doon sa may malapit dito sa insidente na nakaparada na po yung mga SWAT, yung mga pulis. Tapos, pag dumating na po, alas 4 ng umaga po nangyari yun, nandun sila, binawalan pa po yung mga residente mag-picture, mag-live. Tapos pinagdadampot ng pulis po yung mga bullet without the suko or the forensic or the procedure sa ating mga kapulisan. So doon pa lang nagtataka na tayo, bakit ganun ang proseso? Dapat 'di ba mayroong suko dahil binaril. So dapat hindi kukuhanin ng pulis na 'yun yung ballistic na 'yun, yung mga basiyo na naiwan po doon. Tapos pagsikat po ng araw, mayroon na pong yung tao doon sa bahay na 'yon ay dinala sa presinto. Nung dinala na sa presinto yung may-ari ng mga bahay, pagsikat ng araw, dumating yung mga private na mga sasakyan na galing po sa iba't ibang lugar, sa Barangay Glamang, sa Barangay Apupong, at may dala-dala po silang papel na permit to fence. Tapos, ang nakalagay sa kanilang permit to fence, hindi po doon sa lugar na yon, kundi doon po sa Kabuay. Yung lugar po ng insidente ay Sanitary Road, Sikan Gate, Extension, Barangay Sinawal. Ang kanila po fencing permit ay Kabuay, Sinawal, General Santos po. Yung po ang nakalagay po. Tapos sa kanilang titulo po, ang nakalagay po Barangay Apupong. Yung kanilang pinuntahan ay Barangay Sinawal. Tapos nakita po natin dahil nag-issue ang City Government ng General Santos City ng fencing permit, ang nakalagay po doon sa titulo kasi Barangay Apupong. Pagdating po sa tax declaration, nagulat tayo, nakita natin sa tax declaration, Barangay Sinawal na pong nakalagay. Paano po nangyari yun na ang titulo, naka-address, Barangay Apupong, pagdating po sa tax declaration, ay napunta po sa Barangay Sinawal. And then pagdating sa implementation ng kanilang fencing permit, ay naka-address naman sa Kabuay, Barangay Sinawal. Tapos wala silang court order. Ang pinakamatindi dito na nangyari, hindi makakilos yung mga residente at hindi may pagtanggol habang ginigiba yung kanilang mga bakod, yung kanilang mga bahay. Dahil yung mga pulis ay sinabihan yung mga tao na, "Oy, huwag kayo magano, dadamputin namin kayo, dadalhin namin kayo sa presinto, ikakarga namin kayo sa patrol." Hayaan nyo sila. So hinahayaan mismo ng ating kapulisan na sinisira yung mga bakod, walang court order. Sinisira yung kanilang mga kagamitan, tinatapon sa labas ng bahay, binabantayan ng ating kapulisan at ng ating mga barangay official at ating mga barangay tanod. Makasingit So ganun lang po, po katindi yung pangyayari na nangyari po. Tapos meron pong mga security guard na dumating po na hindi naka-uniforme. Meron po silang mga tawag dito, mga baril po, pinagpuputukan pa po nila pero hindi po sila hinuhuli ng pulis. Okay, Chaplain, hold lang, sandali lang. Magtatanong si Sir Kari,
Sir Kari, sige. Yeah, pwede ko magtanong sa inyo, no? At kailangan ko lang po ito. Kung pwede, malaman ko lang yung CO, yung commander, yung Commanding officer. commanding officer niya, kung sino po doon sa mga pulis. Pangalawa po, may mga picture po sana kayo. Kung yung mga pictures nyo, padala nyo sa amin so we can make some reports on that. We can i-attach po namin yan. Tapos, pakita rin yung mga papeles sa ginagamit nila na hindi naman dun sa area na dapat na galawin nila at doon nila ginagalaw. Yun. There you mentioned dalawa po minention niyo eh. Dalawang documents. Opo. Pakita niyo po sa amin yan so we can start doing something. Ipadala mo lang sa messenger, Chaplain. Nabalita Opo, bali, dito. napadala ko po sa messenger. Mayroon din po tayong mga Sabi mo, Chaplain, pupunta ka ng 2021 po, Manila? August 2021. Oo, August 21. Sige. Opo, pupunta po ako ng Maynila. Dadalhin po namin yung mga ebidensya. Sige po. Hindi, At August. anong oras po para makapag-arrange po ako ng meeting? 22 to 20. Isa, dalawa po puntahan natin bago po. September na ngayon, di ba? Oo nga, oo. September 21. Oo. September yun, September. Oo. Will that be September? Kasi sabi niya September, August. ano po, bali, August po Chaplain. nangyari, ang insidente po, August. Oh, pero August September na ngayon. 2021 na po nangyari ang insidente. Opo, yung nangyari po yung insidente, August 21. Dadating po kami dyan, September 25 po. Oh, pero kailan ang punta mo ng Opo. Manila? September 25. Kailan ka September pupunta ng 25 po ang punta namin ng Maynila. Nangyari po ang insidente. Sa September 25 po, punta nyo rito. Pakidala lang po yung mga papeles so Opo, I can opo, represent. opo. At I can make necessary kung pwede makausap natin kung sinong in charge sa area nyo. Doon sa regional director po ng dalawa. Na nabanggit nyo Actually, kasama ho natin ngayon si Bay Fredalyn Samal. Pwede nyo po sa interview. Nandito po siya. Katabi. Halika, Bay. Sige. Para makilala niyo po siya. Siya po ang pinaka-chieftain po ng tribo po dito sa buong Mindanao. Oh, sige. Wow. Ako si Bay po. Ayan, yan. Wala po. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon. Ay, magandang hapon po naman sa inyo. Sa inyong lahat Ma'am, po. si Sir Kari, Ronnie, at saka si Dominic. Po. Sige lang. Sige, anong... Sige. Sige, ma'am. Kayo ng... Yung nais niyo sabihin. Anong status ng... Ayun nga po, sir. Una sa lahat, ako po si Bay Fredalyn Samaldani po, 16 Plan Chieftain. At the same time, ako po yung nakikipaglaban po hanggang sa ngayon. Kasi ito po kasing lupain po namin, sir. Ito po ay amin po sa amin pag mga kaninunuan. At hanggang na-award po, kinaso po namin ito mula noong 1991. 13 years po nakipaglaban sa korte at na-award na po sa amin ito through the Supreme Court po, from the COSLAP, papuntang Court of Appeal hanggang Supreme Court po na meron na po siyang final and executory. Bali, ang kabuuan po nito is 1,325 po sa pangunguna dati ni Leonardo Talona Fuentes. Hanggang sa ngayon po, ang daming mga kaguluhan dito na dumating iba't ibang mga private na hindi naman namin binigyan ng pahintulot at hanggang umabot po ngayon nung August 21 po ng madaling araw, pinagmamassacre yung dating bahay ko. Nakatira po doon yung mga anak ko. So, masakit po ito sa amin, sir, kasi dito sa General Santos po, lalo-lalo sa ating mga kapulisan, parang walang justice. Kasi nung time na nangyari po noon, parang masasabi po talaga natin parang drama yung nangyari.
Kasi 4 AM pinagmamasaker yung bahay ko kasi yung the time bisperas po ng Jesus the Hard Rock Church po at hindi po natulog ang mga tao po, gising po lahat. Kaya nakikita po nila 5 minutes dumating na yung mga kapulisan namin. Siyempre ako, wala ako doon sa area, dito ako sa tribal court, yun ginising ako, pinaalam sa akin. So akala ko nagpapasalamat ako kasi merong madaling nagresponde yung mga kapulisan natin. Pero yun pala, pagdala ng tatay ng mga anak ko doon sa presinto number 2 ng Macal Police Station, kasama yung kapatid niya, si Juliado Talona Fuentes at si Fidel Talona Fuentes, at meron pa yung isa, si Mario Talawi. Ang ginawa pala, parang ginadelay-delay sila doon kasi dito sa area, meron pang dumating 4 na ano po, yung service na private. Tapos maya-maya, may dumating na mga tanod ng barangay, yun, at mga pulis. Siyempre, yung mga tao doon na taranta po sila, tumawag sa akin at nalaman po doon na magbabako daw, mag-fence. So, sa kanilang dala na dokumento, magbabakod, merong perma yung barangay natin, yung kagawad. Yung kagawad number 1, si Dominador Lozano. So, yun nga, masakit talaga sa amin na bakit nila gihayaan yung mga tao na yun magbakod na samantalang sila mismo nakakaalam na hindi naman po yung taga dito sa Barangay Sinawal at saka yung dala po nilang titulo, hindi naman Barangay Sinawal, kundi po ang Apupong. At pangatlo, yung tax declaration po nila, Sinawal. So, yun nga, sabi ng mga pulis doon, kasi gitry namin hinarang, kasi pati yung papasok sa bahay namin, yung gate namin ng ginadaanan ng mga anak ko sa eskwelahan. Hindi pwede, Sisingit lang po ako. At bakuran kasi wala nang madaanan ba? Tapos yung pulis, opo, sino pa ba na, sinabi pa ng pulis, Sige, sir. Yeah, nagtatanong lang po ako. May mga insidente ho nangyari. Pero gusto ko malaman po, meron ba kayo nakuwang mga pangalan, mga pangalan nila, at saka mga litrato po ng insidente po. At yung kailangan din po natin malaman kasi nabanggit nyo nga na iba yung binabakbak nilang nagtinatayaan nila ng bakod, samantalang ibang area naman nakalagay dun sa marami na banggit yung si kanina. Chaplain Berry. Chaplain unti-untiin ho natin. Napakahirap po natin ipipresenta ho natin sa opisina sa DNR halimbawa. O kaya yung malaman ko rin kung sino yung mga pulis na yon, yung commanding officer ho nila para malaman ho natin. Okay. Isa-isahin ho natin yan Napakarami ho yan. Hindi ho natin kakayanin kung biglaan natin gagawin. Unahin muna natin kung sino yung nag-abuso mga pulis, kung nag-abuso sila. Tapos yung mga papeles, paano nangyari. At dapat meron mga litrato kayo. It can, how do you say that? Lahat to yan. Yung file ho niyan, makuha natin. So we can start doing it. Solving it. Ma'am, meron po ba mga litrato kayo nagpapatunay na talagang yung pangyayari? At saka yung na pinpoint ba yung mismong bumarel nung madaling araw? Nung sinasabi mo actually, nung madaling araw yung unang pangyayari po, meron lang po nakakita, tapos yung pick up na yun na itim, papunta po ng Glamang kung saan nanggaling po doon yung nagpababakod po. Pero yung sa, kasi mula ng August 21 po, sir, ilang araw po, at hanggang kahapon din po, nung isang araw. Actually, hindi lang po nagbabakod ang ginagawa nila, kung hindi sinisira po nilang bahay namin, pati yung mga gamit namin, maraming nawawala po. Tapos pinagtatapon pa sa labas ng mga damit ng mga anak ko, na mga sapatos nila. Kaya yung mga anak ko po, hindi nakakapag-aral po kasi meron akong grade 2, meron din akong grade 3. Tapos yung first year college ko po, parang alternate lang yung pag-aaral niya po. Kasi yung mga ibang gamit niya nandun po, naiwan. Pero yung elementary ko, totally hindi po sila nakakapag-aral kasi yung mga... Naintindihan ko yung na-experience nyo ngayon at napakasakit po yun. Pero ang dapat po natin unahin, yung mga dati natin, yung mga papeles at yung mga litrato, yung mga pangangailangan na dapat natin ipresenta dun sa mga, katulad sa
yung CEO Oh. dyan, ng police, kailangan nun natin malaman kung regional director ng pulisya dyan. Tapos, Dapat may ebidensya tayo, Sir Kari, di Oo, ba? Importante iba ho yun. talaga may ebidensya ho, kasi mahirap po magturo-turo tayo Oo, tapos hindi mag-akusa. natin mapatunayan. Tapos kailangan ho ng DNR niyan, yung katulad yung sinasabi nyo, yung sa DAR ata, baka hindi DNR, parang Tenar. agrarian reform eh. Oh, yeah, parang ganun kasi Oo, para nga malaman lang yung natin. yung klase ng lupa nila depende, di ba? Kaya Malaman po ma'am, natin tutulong yan. kami all the way. Wag ko kayo maglala. Yan ang commitment ng arangkada. Tutulong ho kami yan. Hindi naman Tulungan ho namin kayo. Kaya lang, kailangan ho namin lahat ng papeles na dapat ipipresenta natin sa mga opisinang yung dapat mag-imbestiga niyan. Opo. Lalo na katutubo kayo, meron kayo Yes po. sa ilalim ng ating batas, di ba, Sir Kari? Yeah. Opo nga, sir. Opo. Ipo-provide po namin lahat ng ebidensya po, hindi lang po picture, meron pong mga video, kahit yung pagpunta ng mga kapulisan po natin doon, hinayaan na binakbakbak ang bahay namin kasi nung isang araw po, nagtawag po ako sa 911 nung sinimula po ginigiba ang bahay ko. Tapos meron naman pong kapato dumating, yung police station to natin. Pero ang nangyari po kasi yung mga tao nagsipagtakbuhan pagdating ng pulis. So, ang hihingin ko lang sana sa pulis, sir, kung tawagin yung mga tao na yun, titignan kung meron po ba silang court order. Kasi hindi na po maganda yung ginagawa nila maliban sa pagpinsing, sinisira na po yung bahay namin. Yun ang pakiusap po sa pulis. Pero yung pulis, wala daw silang jurisdiction at hindi daw sila pwede pumasok. Ngunit, nung umalis na yung pulis, tapos meron namang dumating ng pulis, parang kasabay sa kanila, yun, di todo talaga sinira ang bahay namin. Tapos yung mga pulis nakatingin lang. Hindi lang man nila sila sinabihan, bakit yung sinisira yan? Anong pruweba niyo? Meron pa kayong court order? Ganun. Sana ganun lang man. Kung makakita lang kami ng mga dokumento na ganyan, at least parang kailangan lahat ng dapat sinabi niya. Kung nag-report kayo, may ibang pulis na dumating, hindi mo lang silang tanong. Dapat to malaman ho natin yan, mailagay ho natin yan. Kukuha kami ng mga nyo at kukuhaan din na namin yung mga litrato na nakuhanan nyo. At the same time, gagawa kami ng paraan kung sino yung mga opisyalis na dapat puntahan namin, nakakausapin namin. Hindi ko kami titigil at hindi namin kayo natutulungan. Tutulungan po namin, pero iisa-isahin po natin. Napakarami po yan. Yeah, correct, Sir Kari. Ma'am, pagpunta ni Chaplain Berry dito sa Manila, sumama na kayo at dalhin nyo na yung mga ebidensya. At magharap-harap tayo kasama ni Sir Kari at saka ni Dominic at ako. Ang mangyayari ho, dito pupunta ho tayo dito, pero ang number one na pupuntahan natin yung mga sekretaryo eh. Wow. Department Secretary. The thing there, our problem actually, it might be sent back to the regional officer. Tama. Kaya nga, dapat kuhanin mo natin, ayusin ho natin lahat yan. So, we will know who is the regional director of your place, ng DNR o DAR, at sino naman yung provincial commander doon sa police para isa-isa yung natin yan. Kasi nabigla nga, pati ako nabigla nga ako. Napakarami na sabi niyo sa amin. Pararatingin ma'am namin Meron po sana pinakamataas para ipapasa dyan sa regional, lalo-lalo na dyan sa General Santos, yung magandang General Santos. Opo. So, meron po sana akong hilingin po para sa mga taga-DAR. Kung maaari, meron sana akong panawagan po para sa kanila. Manawagan po ako, sir, sana makabot sa kanilang pinakataas. Ano ba ang talagang karapatan nila gumalaw dito sa lupain namin na yung tribong lupa po, na timberland po ang kategory ng lupain namin. Pumunta po ako sa Sandro, nalaman ko po doon, hindi pwede pumasok ang DAR dito. Ang pwede lang po dito sa amin, ang NCIP po. Kasi mga tribo po kami at yung lupain namin po, timberland po, ancestral domain o ancestral land. So, ngayon po, naharas kami, malapit na
nataga ang mga anak ko, malapit na baril ang mga pamilya ko, hindi nakapag-aral mga anak ko, dahil po yung DAR, nag-issue sila ng klawa nila dito sa aming territory. Ngayon po, ang gusto kong mangyari, kasi kung hindi nagbigay ng yung mga papeles, yung DAR na yan, hindi sila nakiilang dito sa timberland namin, malinaw po na matiwasay po yung aming pamumuhay dito. Ang nangyari po kasi, bakit sila pumasok dito, wala naman kaming pahintulot. At saka, yung binigyan nila ng klawa, hindi naman taga dito sa aming barangay, sir. At hindi naman din po sila tribo, mga Bisaya po, mga Cebuano, na sila pong may ganang mangharap sa amin. Teritoryo po namin ito. Yun nga po ang gusto kong ipabot po sa kanila. Huwag lang, ma'am. Sir Kari, sa ganyan sitwasyon, dapat sa protection nila, anong gagawin nila? Huwag muna silang Hindi, ang mainit. akin lang, kahit na ano sabihin ng kabila, ang importante sa kanila, magkaroon silang statements. May mga statement ko kayong gagawin para sa DAR. New DNR yan, DAR yan. Pero paano naman Yung yung... sa police, dapat sa police. yan. Oo. Yung sa police, dapat malaman nyo kung sino dapat yung kausapin doon. At kung meron kayo i-complain doon, malaman natin kung sino yung commanding officer po nung lumusob po dyan at tumulong sa kabila. At pangatlo, malaman po natin kung sino yung regional director dyan ng police para malaman po natin. Sige ma'am, kunin niyo yung mga pangalan na yon. Check ko natin. Oo. Napakarami yung nasabi nyo. Kaya medyo hindi ako kumikiw dahil iniisa ako. Iniisa Ina-analyze yan ni Sir Kari. Mahirap pong isang pahong biglaan yan. At marami po yan. Pero ayusin po natin yan. Ayan, galing. Gagawin natin Okay. paraan. Sige, Lahat. sige, namin talagang all the way ang pagtulong namin. Pwede namin ibalik kay Chaplain. Ibalik ko kay Chaplain. Maraming salamat po. Hello, Kaoni. Okay, Chaplain. Makita tayo sa araw na i-message mo lang ako para harapin natin yung nga sinabi ni Sir Kari. Dali niyo yung mga necessary mga dokumento, yung mga affidavits. Ang gamari, gumawa sir ng affidavit yung mga naka-witness, no? Meron. Magawa Meron tayo, ng- meron. sa ganun patong-patong yan para ipakita dito sa mga opisina ng DAR dito mismo at saka sa headquarters ng PNP. Okay. Opo, kasi Karon Tapos may ano natin paraan. marami-rami po ito. Marami-rami po yung Alam ko po. Opo. Medyo Yan talaga si Sir Kari, Hindi, talagang galing- makakatulong yan. Galing din ho kasi sa gobyerno kaya alam ko lahat ng mga sitwasyon. Kaya mas maganda malaman ko lang ho. Isa-isahin ho natin. Mahirap po yan. Asahan Yung mo DAR po yan? nga. Asahan mo Alam yan? niyo, proseso. isa-isa natin. Ano po? Ano yan, Chaplain? Opo, Okay, isa-isa natin. Dahil marami-rami ho sila ito. Kasi ito po ay talagang mga nasanay na po dito, kaya dumating ho tayo dito. Ngayon lang po natigil yan. Kasi kasabwat nga ho lahat dito, mga malalaking tao talaga. Yung mga dito, pinagalan kami dito ng tribe na ng mga killer Doon din naman sila umubra sa atin. So marami pong mga banta dito. Pero dahil tayo ay merong pananalig sa taas, tayo ay napoproteksyonan. So maraming salamat sa Arangkada dahil ito ay mabubuksan at mailalantad yung mga ginagawa nila nasa matagal na po na panahon. Sangkot ho dito ang simula sa barangay, sa city government at saka sa regional. Sila po nasubuatan at ito pong si Alcantara. Chaplain, Si Alcantara po, magandang ay yun tayo actually. sa Nagatawan. Ganun lang naman yan, ba? Maganda siguro yung lugar. Opo. Maraming proseso yan. Nabanggit nyo nga, nakarating na ako, nagdesisyon na nga ako raw sabi nyo, nagdesisyon ng Supreme Court for that. At nagkaroon ng decision, ng executorial. Opo, may Gawin na ho, magawa ko yun. Walang problema yun. Kasi, yun nga lang, kaya nga, kailangan nung makita lahat ng mga papeles po. Yun ang dapat po natin pag-usapan. Sige. So, meantime, dyan lang muna tayo, Opo, Chaplain. bali dala-dala ko natin ng mga Makita tayo sa Opo. panahon na binabanggit mo. ito po yung mga
Actually, nandito po yung mga papel po, nandito po yan. Yung ano ng Supreme Court sa kanila, yun po, at kung paano din po, na-investiga na rin po natin yung mga tipong mga titulo. Yung mga titulo na ginawa-gawa po nila at ginamit para ibinta-binta. Yung lupa, kasi ito po sinabi po ng Supreme Court, ang lupang ito ay para sa mga Blaan community. Kaya, hindi na po pwede dito ang DAR or any maliban yung NCIP sa ancestral land. Sige. Sige, Opo, Chaplain, ipakalti po yan, yung certificate land type. Magkita tayo. Sige. Meantime, Opo, sige po. Dadalhin po natin. sige, maraming salamat, Chaplain. Magkita tayo. Sige po, Okay, maraming sige. salamat po. Carol. Okay. Hindi na yung signal eh. Arangkada kapatiran, banayad ang usapan, busilak ang isipan sa ating mga kwentuhan. Walang maiiwanan, lahat masasamahan. Dito makinig, bida ang malilibang. Sarabang arangkada para dito sa lahat. Kasiyahan na palaging may angat. Araw-araw arangkada, kada may bisita. Makatanda na ang puhunan sa bawat tanong na linya. Kada araw ay kakayod at malabo ng mapagod. Di salang minimiti yung makapana ang tugatog. Di na pwedeng ihinto ang mga oras na kasaliw. Ito ang unyaran ng isipang nag-aliw. Ayaw ang aming giliw, kapatirang may tindig. Istasyon na pangdiin, kaduming na makisig. Tanggal ang negatibo sa kanyang bukang bibig. Positibo ang lahat ng inyong maririnig. Bawat bukas may saya, tagumpay ang madadala. Sa tamang oras may liwanag na kanyang matataya. Lagi sulit ang segundo na iyong ilalaan. Basta imbitado ka, matik na kahandayan. Narinig natin kung bakit yung mga problema dito ni Mindanao at we have to do something about it, my brother Ronnie. Yes. I think you have a segment for Yung mga pa yung segment mga ni babati Dominic. kay Oo. Dominic na. Oh. Well, anyway, let's tackle it okay. first yun. Important issue first, bigyan yeah. na natin ng interpretation Oo. ng pangyayari. Kaya nga, kasi ang ano dyan, mga indigenous yan, mga katutubo, kung minsan inaapian ng mga na nasa gobyerno, di ba? Yes, so Hindi nila alam, talaga yung batas na yan, naka-reserve yan sa mga katutubo. Katulad nga yung issue sa Clark, alam ko yan eh. Talagang gustong agawin yan eh. In fact, nagkakaroon ng bentahan dyan eh. Yung nagkaroon ng kaalaman yung mga katutubo doon. Kaya lang yung minsan, yung leader ng katutubo, nagte-take advantage yung mga quarry. Gusto niya lahat ng meron dadaan din sa kanya. Alam mo, kung maikwento ko lang, may mga areas talaga eh. Yung may mga areas dyan na magandang place nila. Ang titulo dyan, patong-patong. Totoo. Nangyayari yan eh. Kaya nga nagkakaroon ng investigasyon. I could say that if you have your title, sabi ko nga kanina, para sa kanila, i-produce nila yun. Yung decision ng Supreme Court, decision ng DAR, decision ng Supreme Court. If they can produce that, then you can move. Talagang expert. Another point Natumbok ni Sir Kari, di ba? Hindi binabanggit yung DAR. Alam niya, DAR issue eh. Another point is yung sa police. Sa police naman, iba naman ng lakad doon. yes, so We can ask the Inspector General ng PNP kung sino yung mga yun so they can investigate. Hindi naman natin kakayanin na. Let the police law do enforcement. their job. Yeah. No. Ang sa atin na kay parating. Oo, marating ginagawang nila. pangapi sa Oo. mga ating kababayang katutubo. At hindi mag-abuso yung police. Dahil yung pag-police, baka naman na may mga police na nagkakamali dyan, yung step nila nagkakamali. Yeah, Ituwid natin. even Malaman yung natin. jurisdiction eh, no? Oo. Na-mention about jurisdiction eh. Yun nga, napakarami. Kaya sabi ko, hihimayin natin yan. Pag hinimayin natin yun, iba yun sa DAR, iba rin naman yun sa police. So, maghahati-hati yan. But as long as we can submit everything to the authorities na dalawa, yung sa police at saka yung sa DAR, malaman maayos natin lahat yan. Okay, ang galing. So, meron Okay. pa tayong 15 minuto at yung portion na to bibigay na natin kay Si Brad Dominic.
Dominic, Dominic. Actually, she was I think Dominic, if baka makakalimutan dahil alam mo, tumawag bilang ng beses sa akin si Brad, yung si Cady, si yeah. pakibati lang. At, Yeah, we want to oo. greet si Oo. Tiga Mindanao din yun. Brother Dexter Cadiz and yung Fitao chapter No, Fitaw ng chapter. Northern Mindanao Council. Yeah, we would like to greet you, Brad Dexter. Alam ko, 3 beses ka tumawag sa akin, at the same time, nag-message ka sa akin. Then, kanya-kanya kasi kaming assignment. Definitely, I have to give it to Dominic. He knows everything, how to greet you, yung chapter Yeah. nyo, everything. Kaya siya in charge of that. So, meron ka ba tawagan kay Well, Dexter? Actually, yeah. Na-meet ko na si Dexter eh. Yes, na-meet na natin before. We went there sa area mo kasi nung araw. I was with Chris. Yes, Chris Cruz. Chris Yeah. Cruz. Oh, and then of course, malaking tulong ka sa amin at sinasabi ko nga sa'yo, Brad, salamat, maraming salamat. Ngayon lang na, siguro ngayon na ulit tayo nagkausap. Si in charge yan, si Dominic, of course, sisingit ako si Dominic. Nagpapasalamat ako sa iyo, Brad Dexter. Yeah, Dominic, you may want to say something about Well, Dexter. so far kasi going back as yun sa news ng SRB, we have more or less around 2 weeks na lang left. Kaya nga, wala. Sa Before the pre-anib event, yan. So I just want to remind everybody na yung wala pang ticket, they still can secure the ticket Yeah. from Okay. Yeah, iba yun, di ba? Yes. Yeah. Oo. Sige, gagamitin natin ang programa para maging katakam-takam yung ating Yeah. anibersaryo, di ba? Yung Let's make it successful eh. Yeah. Ako sasabihin ko lang, sa Quezon City Sports Club, napakasarap ng pagkain talaga. Kaya yung mga nakati na doon nung ginawa natin yung arangkada, nung 2 years ago, Yeah, 2 years ago. talagang lahat ng pumunta ay nasarapan sa pagkain. Yun lang masasabi ko. I'm part of that because being one of the owners. I mean, stockholders pala. Yeah, Ayan, all the stockholders. Yeah. Napakinggan niya. Pero, ang namamahala ngayon dyan si Brad. Pasalamat tayo kay President Norman Yeah, Lazarte. President Norman Lazarte. Ang maganda nga dyan 800 ang bayad dyan Sa per plate, 800 dyan. Pero siya nag-assure ng 500 Yeah, kagad. right. So, liwanagin natin, 800 dapat, pero 500 na lang ang ticket. Babayaran. Yan, Yes. Kaya malaking bagay. And Tapos, this is the first time that, yeah, nagkaroon tayo ng unity. may pa-combo pa ata si... Meron. pa-combo May pa. entertainment, may band. Yeah. No? Ginawa ni Norman to, it's because nag-unite to, nag-fuse ang INC, I mean... Everybody. Na NC. Lahat NC, ng legitimate nas- brothers and oo. sisters. Na, pag sinabi mo kasi legitimate, may mapapasok sa utak ko. ay, okay lang po. Yung mga legitimate. Hindi, maraming brad inaabangan yung salita mo yan eh. Yeah, anyway, if I'll be given a chance to talk about the organization, doon ko sasabihin mismo sa Quezon City Sports. That will be my time. In fact, I'll be recruiting people to help us here sa Arangkada. Yes, marami tayong Marami. Isa lang maraming yung plans kanina. si At Kuya saka Kari. hindi lang yun, I think maraming mga giveaways din, di ba? Marami. Marami. Giveaways, Papasalamat nga ako kay Jojo Kiawit. Award. Yeah. Si Jojo Kiawit ata, hindi ko ba nababanggit kay Brad President Norman Lazarte. Yung meron tayong Mascot, yung may mascot dyan. Yes. Si Saraba. Sagot ni Jojo Captain Kiawit Saraba. yun. Oo. Sagot Yan, ni Jojo yung mga Kiawit hindi yun. pa nakikita si Captain Saraba makikita niyo siya. Daming tung gagawin sa September 20. Mhm. Pero may nakita ko, sa 22 daw ata. Is it 22? Pag 22, that's Sunday Yes. Meron daw ata ng motorcade. I don't Meron, know. that's in Santa Rosa. Santa Ay, ba Rosa naman yun? City. Sa Yeah. Santa Rosa, I am being invited by Piping Cartaño and yung grupo ni Dan Fernandez, Congressman Fernandez, and as well as the mayor of Santa Rosa. Yes. Guest speaker po ako doon sa Linggo. That's 11 o'clock. At medyo hindi po ako nangangampanya ako. Naimbitahan lang po ako magsasalta ko sa SRB tungkol dito sa Arangkada. Of course, sa DWL. Mhm. I have to mention DWL dahil sila ang tumutulong din sa amin na masabi namin na ma-forward sa radyo to
Yes. maayos. At least meron tayong voice. No, pero hindi niya. I was mentioning about the motorcade from San Sebastian College. Yun. That's traditional dapat, no? Pero hindi ko alam kung saan ang mag-e-end. Yeah. Wala pa na pagkasa. Wala pa naman. I think kasi etong mga to, it's si Brad Kokoy. Kokoy Gaa. Is one who is handling it for so many years. I hope Siya Kokoy nga- will, Siyang specialization niya yan. dapat si Kokoy, papaliwanagan tayo dito Yes. para naman natin. Okay. Anything more? Hindi na pumasok si Sis Joy, no? Wala pa. Wala pa. Anyway, Sis Joy, meron pa tayong 10 minutes. Kaya pasok ka lang para Joy. maano mo yung event niyo diyan sa Taiwan. Marinig ko naman boss mo, Joy. At, Si Joy D, si Joy D. Para malaman natin, si Joy D, Joy to the world tayo dyan. So, yun ang sinasabi ko. Malaman natin. Pero tapos na tayo sa September 20. Yes, Actually, okay. Friday. Yeah. It starts at 7 o'clock or 6:30. You can start with 6 o'clock registration. pa eh. Sa registration. Maraming darating nga. Tapos, hanggang, at marami atang program gagawin si Yes. Ana Pineda. Ana is in charge of the program. Siguro siya na rin ang mag-host. Siguro MC siya. Siya MC, no? Yeah. Sino ba MC? Dalawa eh. Sino? Ana and Brad. Yeah, okay. Yeah. Mabawa sabihin yung pangalan mo dahil pag sinabi mo Sorpresa. magbabayad yung Brad sa atin. Ayan na ata si Sis Joy. Ayan na ata. Hello, na-late ako. Ayan, Sis Joy. Kanina ka pa na rin natay. I see. Medyo Ayan. magulo. Long story. Hi, brother. Good afternoon. Yeah, hi. Hi, po. Sis Ana. Hi. First Mabuti time to naman hear po. your voice. Hi. You have a nice voice, ha? Thank you. Very sweet. Good afternoon. I'm Joy D. Good afternoon. Taiwan. Hello po. Brad Dominic, hi. Hi. Medyo Kumusta? malilate ako ng konti kasi medyo nag-trouble yung Layo ka na. laptop eh. Lumapit ka ng konti dahil naka-sombrero ka. Kumusta dyan sa Taiwan? Kumusta ang Ah, panahon niyo? As of now po, medyo maulan na mainit. Pareho din dito. Kaso, it's bad news. Parang wala na po si Chairman Brad Debot Delio. Parang I was able to talk to him last night. last night. So, sayang. Siya pa na po yung nagbigay sa akin ng isang award na Yeah. napakagandang award. Yeah. Sinakita ko dito. Di ba po ba? Kamusta po kayo sa ating anniversary itong September 22? Malalaman natin sa September 20, that's Friday. And I think manood tayo dahil magbubukas ata Oo nga kayo. po. Mag-ano kayo, di ba? Magla-live ba yan? I Para think, sa ganun mapanood ng mga I kapatiran. think magla-live. Eksakto rin po. Kami po magse-celebrate po kami. Pero pupunta po kami sa Taipei, sa South. Medyo probinsya po siya. Nasa From Thailand, Taipei. Oo, sa Sige po, Thailand. at abangan po namin kayo. Yeah. September 20. Maglilitsyon daw yung mga brad eh. Solid po talaga doon ng NC. National. Good, that's nice. Talaga po. Kamusta po kayo ulit? Medyo nalito. Pero Sis Joy, meron ka daw ginawang bagay na nagpa-service ka dito sa Pilipinas. Opo, Ikaw mismo yung nag- nag-produce. Opo. Nagbigay ng pondo para magpakain. Kwento mo nga yan. Bali, parang naisip ko lang, sumanib lang sa isip ko, bakit hindi ako magpa-service na my own? 'Di ba? Tama po ba? So napili ko ang magpa-service ako doon sa mga street sweeper. So Street sweeper. nagpakain ako. Opo. Doon po sa Laguna kasi taga doon po ako. Tapos happy naman po sila kasi first time lang daw po sila parang naka-encourage, naka-enkwentro na nagpakain sa kanila na libre. So sana daw po ulit nag-PM sila sa susunod naman daw. So Magandang bagay thankful yan. naman na po ako. Malaking bagay para sa kanila yan. At para din sa Kasi atin. po, sa mga- ang street sweeper po kasi sa ating kaalaman, maliit lang po ang sahod nila. Sobra po talaga. Parang kumbaga voluntaryo na po sila, binigay lang po sila ng ating gobyerno ng tinatawag na pakonsuelo de bobo para hindi naman po sila, alam mo na. So nakitaan ko po sila na sobrang sipag. Malinis po sila. Parang 4 o'clock pa po Yung mga ginagawa ni Sis Joy dyan sa Alam mo, Taiwan eh. Masabi ko lang to, Ronnie. Sis, actually, yung Yes. sinatawag na street sweeper, nagwawalis.
itong team namin, magwawalis to ng mga masamang ugali sa gobyerno. Yun. Asahan niyo yan. Tama, brother. Asahan niyo yan, mga tagapakinig. Talagang gagawin niyo ng arangkada. Gagawin na arangkada. Suporta naman ako. Don't worry po, pag uwi ko baka next year. Di ba? Yung issue sa mga blaan, yung mga katutubo Blaan. dyan sa General Santos. Ay, hindi niyo po natanong. Taga Mindanao po ako. Oh, yeah. O, saan? Saan sa Manila? Pinanganak po ako sa Tupi South, Cotabato. Oh. Tama. Wow. Marami din mga blaan dyan. Maraming blaan sa South Cotabato. Sad to say nga lang po, hindi na po ako nakabalik doon. Pero po talaga, yung mother ko po, meron po talaga kaming property doon. Huwag po kayo mag-worry, wala pong nakakatakot sa lugar na yun. Maganda po yung lugar na yun. Talagang napakaganda. Oo. Ano Hindi, po mga prutas na iikot masarap. talaga kami sa Arangkada. Together with Brad Jojo, kaming apat. Ikutin namin buong Pilipinas. Wow! Sana makasama Minsan po ako, no? magpo-program kami doon sa probinsya kung saan nandun kami. Gagawin namin yan. Ang Arangkada pupunta sa mga council, chapter. Doon kami mapoprograma talaga. Malaking bagay yan. Malaking matutulungan. Magtutulungan tayo. Kailangan namin talaga tulungan eh. Tutulungan namin sila at tulungan din naman nila kami. Papakita ko lang po sa inyo Kung yung... inviting tayo, Sis Joy, kung inviting mo kaming apat, okay din, dyan sa Taiwan. Opo, punta po kayo sa Taiwan, sagot po ng mga Brad. Basta punta lang po kayo, mahirap po kasi magsalita. Papakita ko lang po sa inyo yung aking award. Ito po siya. Wow, ganda. I-close up mo, ano mo pa. Ayan po siya. Yan. Nakalagay po talaga Scout Royal Brotherhood, Taiwan Alumni Association. Ganun nga dapat eh. Yeah. Lahat So, ng mga... so proud po talaga ako kasi si Brad Bebot Bello, siya po talaga yung nag-abot sa akin ito. Talagang super. Diba? Nakakasaya, nakakatuwa lang po, nakakataba ng puso na nakikita po nila yung pinaghihirapan po ng isang SRB Taiwan AA. Yeah. That's a good. Diba? Kasi gano'n naman po tayo. Diba? Mas Kaya nga dyan simple pinapakita na talagang ang SRB talagang magagaling. Oo. Po, sobra. Kasi po, hindi nyo po natanong, meron, kompleto po ang SRB Taiwan AA. Meron po tayong pare, meron po tayong engineer, meron po tayong artist, meron po tayong DJ, lahat po kami kompleto dito. So, masaya po talaga kami dito pa nagbabanding. Lalo na po ngayon sa September 22, pinaghahandaan po talaga namin ang aming anniversary kasi solid po talaga ang I've been there SRB for a long dito. time. Wow! Galing po ako dyan sa Taiwan. Talaga. Noong araw. Sana po Taipei nakarating ako kayo nag- dito. Twice ako nagpunta dyan eh. Twice. Napakaganda po ng lugar dito, lalo na po sa Official Taipei. visit. Official visit. Yung isa, personal yung isa. Yung isa, official okay. visit. I-PM nyo lang po ako, brother, pag nandito po kayo. Di ba? Sige po. Si Opo. Brad Dominic. Okay. Chinese Okay. siya, oo. Wala nang ganong oras. Maraming salamat, Sis Joy. Isang Opo. minuto na lalabis namin Nakabalik. paglaba kasi. Salamat. Maraming salamat. Thank you very much. Thank ha. you. Thank you, Ulitin, Sis sa Joy. ulitin. See you and nice to meet you. Ah, Sa ulitin. Ulitin. Sa ulitin sige. natin. Sige. So ako una nang papaalam ha. Ah. Maraming salamat at umpisa pa lang to. Susunod lagi na kaming tatlo. At kung nandito na sa Pilipinas si Jojo, 4 na kami. Ako naman yung papasalamat Okay, din. yan lang muna. Dominic. Yeah, thank you very much lalo na sa mga viewers. No? At saka mga subscriber, sa mga brothers and sis na nakikinig. Sana huwag kayo magsawa. Hindi magsasawa yan dahil magtutulungan tayo. Opo, yeah. After September 20. I'm Cari Lasso. Thank you very much watching us sa Arangkada. Thank you. Salamat. Salamat po. Ang malilibang, sarap ang arangkada para dito sa lahat. Kasiyahan na palaging may angat. Araw-araw Nice yun. arangkada, kada may bisita. Makatanda na ang puhunan sa bawat tanong na linya. Kada araw ay kakayod at malabo ng mapagod. Di salang minimiti yung makapana ang tugatog. Di na pwedeng ihinto ang mga oras na kasaliw. Ito ang unlaran ng isipang nag-aliw. Kayo ang aming giliw, kapatirang may tindig. Istasyon na pangdiin, kaduming na makisig. Tanggal